within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Hello mga lods, at welcome back sa ating buting channel. So ito, nagbabalik na naman tayo at meron ako i-share sa inyo. Meron tayong tanggap dito na isang power amplifier. So Kiki Audio. Ang model ay P5000S. So same pa rin sa mga yung sa Tundra. Kasi yung original talaga nito is yung Yamaha, pinagkopyahan nila yung forma ng casing. So at saka yung yung una, yung kinonvert natin sa 737, yung galing Malaysia, na ganito din yun siya, ganito din yun ang pormahan. So ayan ang problem nito. Kung matatandaan ko, ang sabi ni sir ay biglang hindi na tumunog or umusok. So ayan, so ito i-share ko sa inyo ngayon. So tignan natin kung marami bang laman itong Kiki na to. Kasi yung iba, yung isa kasi na open natin is nasa lang ata yun, 5 years, yung ganito din ang forma. Tapos ayan ito, bago natin ito simulan mga lods, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay pa-subscribe na po at pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So open natin, tingnan natin kung ano yung laman ito. Ito, na-open na natin mga lods, at ito yung laman ng ating Kiki Audio or amplifier. So ayan, legit naman yung laman. Ayan, yun nga lang ay ito hindi pa nila tinaniman. May resistor pero walang transistor. So kung gusto mo dagdagan, pwede mo lang yan dagdagan. So sa tingin ko ay class H ito siya, class H itong power amplifier na to. Kasi nga ayan, ang dami niyang transistor pero mabibilang mo lang yung resistor. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 pairs lang siya. So kung bubuuhin mo to, magiging 6 pairs per channel kung tataniman mo So ayan, at medyo titibay din siya kahit papano. Ayan, 8 piraso yung capacitor niya na may brand na Kiki din, ayan, Kiki Audio din yung brand. And then 10,000 by 80 volts. So yung specs ng kanyang transformer, so ayan, hindi na tayo nagkakamali, class H nga. So ayan, meron siyang 74 37037 74 BAC, around to, mga 80 plus 80 plus yung niya, yung BDC or 90 plus BDC. So ayan, itong dito ay stepper na to, itong dalawang to 2, 4, 5. So ayun nga, isang lang pala. Ang isa dito is ito yung final driver, So ito yung final driver natin na transistor 1. Ito isa, kasi itong isa hindi tinaniman. 1, 2, 3, 4. So pag sa ngayon ay 4 pairs lang siya. So diba, kasi nga itong isa ay walang tanim na transistor. So kung bibilangin mo siya 1, 2, 3, 4. So 4 pairs lang siya per channel. Ayan, bali 8 piraso, 8 transistor, So dalawa yung stepper niya. Itong dalawang to stepper. Ito yung sumalo sa high voltage. Ayan, okay din. So ang gagawin mo na lang kung ganito yung power amp mo is pupununin, tataniman mo na lang tong kulang na transistor para naman ay titibay. Silipin natin yung likod. So yung transformer niya pala hindi pure copper, alum lang. Kitang kita naman sa kulay. Ayan, alum. So halos naman nga yung mga mamurahin na power amp ay matic yan. So may built-in na siyang crossover. Ayan, low cut frequency, mayroong whooper. So may sarili na siyang gusto mo siyang i-on, on mo lang yung switch. Itong YSS natin to, dun sa harap, makikita mo yan, So pwede mo siya gawin, ayan, kung ilo-low cut mo siya, ganyan, low cut. Kung tanggalin mo yung kumbaga pang vocal, so kung pang subwoofer, sa gitna. Pag i-off, tutunog lahat. Isang tunog lang yung speaker natin.
And then ito, yan, pag sa booper, low cut or vocal, mas more on ang vocal. So may sarili din siyang frequency potentiometer. So ito makaparallel stereo dito sa dulo. So speak on, PL55 na output, and then bali tatlong tatlong klase yung output niya. Meron speak on, mic jack or PL55 jack, ayan, and then speaker terminal. So maganda pa yung niya, hindi plastic, stainless yung lock ng kanyang easy cord. So ayan, okay na din to, kahit pa paano sa presyo siguro nito, hindi ka nalugi doon din siguro, no? Ayan, siksik naman sa parts, hindi naman siya SMD. Ayan, naka 5 band lahat. So problem nito ay i-check natin, testing natin. So yun, naka-plug na tayo. So testing natin. Ayan, umilaw yung series bulb natin. Isa lang pala nag-function. So tignan natin kung ano problema. So yun, naka-protect. So tignan natin aling channel ang nagpo-protect nito. Naka-protect siya. Wala pala itong built-in fuse sa kanyang mainboard, ano. So same lang sila sa mga CA series ng or ng Ace, ano. So wala silang nilagay na fuse. Ito yung problem sa mga amplifier. Ayan, sunog nga pala. Ito pala. At kinalawang din pala to. Ayan, napansin ko, ayun, oh, may kinalawang. Kung makikita niyo mga lads. Ayun, oh. Tadaan! Kalawang. So kaya protect ang resulta talaga nito. Ayan, oh, sunog. Dahil nga sa kinalawang siya, nagka DC out to mga loads, dahil sa nagkalawang siya, yan yung resulta. Then try natin itong i-fix bias. So yan yung bias niya. Ay, kinalawang pala. Ayun, kaya patay ang amplifier. So yun, oh. Patayin muna natin. So ayun. Tignan mo yung paa ng kanyang trimmer. Ay, kinalawang. Ayun. Hindi masyado makita dahil gawa nga ng ayun. Patay talaga siya. At susubukan natin ito i-fix bias, ano. Palitan yung trimmer na yan. Palitan lang natin ng resistor yan. So, ayan. So, solusyonan natin to. So burn out yung isang channel. So check natin kung lang transistor ang nasunog dyan. Yan, o. Dito wala namang nasunog. Yan lang, kalawang din. So ayan, hindi mo lang ma-recondition yung driver section. Lapit to talaga sa dagat si sir, ano. So eto, continue tayo at tatanggalin natin yung mga board. Mga lods, ayan, oh, makikita nyo yung resistor, yung trimmer natin. So grabe na yung kalawang. Focus kasi may malaking resistor. Ayan. Kaya sabog, nag-DDC out. Awang na naman. So ayos lang yan. So magagawa lang natin to. So ayan mga lods, update tayo sa ating ginawang power amp. So ito, at meron tayong gagawin. So itong dito, try natin i-fix bias. So ayan, 501, so 500 ohms yung kanyang trimmer. So yan yung mga tinanggal natin. Ito, kinalawang.
So yung burnout hindi ko pa na check yan. Ito muna yung inuna ko. So ito, ayan, kung makikita nyo kinalawang. So try muna natin sa 150 ohms, i-fix bias natin, no. Then kapag walang ganap, so taas natin konti, 180 or 200 or 220 ohms. So ayan, hanggang sa makuha natin yung tamang bias. 0.4. So kung tignan natin sa 0.3 kung kaya natin gawing 0.3. So tignan natin. So ito 150 ohms muna tayo. So ayan. So ayan. So then testing natin. Tingnan natin kung may magbabago. Then ito, ano ko na din to, ayusin ko din to para sabay-sabay na natin. Ayan, 150 ohms. So ganyan yung plastada ng ano, kasi dalawang ano naman to, dalawang line sa likod. Ayan. So napalitan na natin yung iba, yung kinalawang. Yan. So ito talaga yung pinakanatamaan talaga na burnout. So ayan, continue tayo. Tapusin ko lang din yung isa. Wala siya isang channel. Natanggal na natin at napalitan na din natin yung mga ano. So sa negative side, burnout talaga lahat ng kanyang trainee. Itong apat na to. Tatlo. Kasi ito dito, okay lang, buo lang. So ayan o. So ito yung ano niya, trimmer. So ito yung sanhi, kaya na burnout. So gagawin natin, fix bias natin. So may nasunog din dito. Ayun, napalitan na din natin. Dumi ng kamay ko. May inayos na yung electric fan kanina. Nagka-oil tayong kamay natin. So yan. Ayan, wala na yung mga sunog. Palitan na. So mag-check sa atin. Yan, taniman na natin to. Ito pa pala yung 10 ohms, di ko pa nataniman yung mga nasunog na 10 ohms. Tostado talaga oh. So yan mga lods, at update tayo. So ito, tatapos ko lang kagabi. So hindi naman tayo pwede mag-testing paggabi. So ngayon na morning na tayo. So ito. At ayan, nakompleto ko na yung kulang, no. So ayan, 5 pairs na yun siya, literal na 5 pairs. Kasi yung ibang transistor dito, stapler lang naman yan. Then yung dito, itong isang to, final driver. So ayan, test natin. So tignan natin kung sasakto yung ano natin, yung 150 ohms na nilagay natin. Ayan, sa fixed bias natin, sa bias trimmer ano. And then para naman ay so ayan, bago nyo pala to tanggalin yung ating trimmer. So itong ganito, so kasi nakaano na siya. So tester nyo muna kung ilang ohms yung kayang ibigay niya. Yung nakadikit pa dito sa board, huwag nyo muna tanggalin. Tester nyo muna kung ilang ohms yung niset nila. So yung na-tester ko to, siguro around nasa ano, nasa around 140 sa tester ko, no. So dito sa tester natin, nilagay natin sa 2K. Around 140, pero nilagay ko 150. In advance ko siya kaunti. Excuse me. So ito. So testing na natin, magbabayas tayo. Tingnan natin kung pasok ba yung nilagay nating 150 ohms. Tingnan natin kung walang protect. Ayun oh. Okay. So ngayon, tester tayo. Sa positive side muna tayo. Ito sa may resistor, kasi driver lang naman to dito. Mamaya tester din natin yung bias ng driver. May na good morning na yung may-ari nito, apurado. So ayan, 0.38 millivolt. So sa negative side tayo ay ganun din. Same sila, balance na balance. Ayan o. Balance na balance yung ating bias. Parang sumakto na. Kunti na lang para 0.4. So, ite-testing din natin to.
pakinggan natin yung audio niya. And then para malaman natin kung pwede na or adjust pa natin ng resistor. So ayan, dito sa driver siguro nasa 2.5 ang driver nito, final driver. Ayun, ayan nga, wala, kulang pa 0.6. So ayan, equivalent 2.5 pa rin. So ayan, so it means okay na to. So testing lang natin, mag-audio test tayo. Saka natin testing mamaya. Hindi ko pa ito nataniman ng bias resistor. Fix bias natin para hindi na pabago-bago yung bias, para wala na masyadong masibak at tatagal sa customer natin. So ayan, lagay muna ako ng audio at saka speaker. So ayan, may ano na tayo, may audio na tayo. Testing natin, baba volume, tignan natin kung okay na yung tunog. Ayun, may audio na. Ay, nakasab. Low cut. Off muna natin. Ayun. Ayun, okay na yung tunog niya sa 150 ohms. Ayos, 0.3 lang yung bias natin, 0.3. Kasi pag ilagay mo sa 200, equivalent 2.3 lang yan siya. Ayan o. Kabila. So, goods na tayo kasi yung ano natin, yung ating DC out ay millivolts lang kasi nakalagay na tayo sa 2 volts. So, point lang yung ano niya, yung lumalabas sa ating tester. Milliamp sa DC. So, goods na to. So, 150 ohms lang. Kung may mga amplifier kayo dyan, 150 ohms lang yung i-fix bias nyo sa ganitong amplifier. Kasi kahit sa Tusundra, ganito din naman yung laman niya. Ay, yung ibang brand marami pa. So i-fix bias nyo na lang. So ito yung ano niya, yung ayan.
0.1 lang. So ayan o. So yan yung ano niya, DC, yung kumbaga yung DC out, no, or DCO. Ayos. Okay na to, goods na to. So taniman na natin yung isa para may ano pa atang master volume ito. Okay naman siya. Volume niya parang may problema. So for goods na tayo sa hindi naman sa 0.3. So konti na lang, ilang ano na lang, 0.8 millivolts. So magpo 0.4 siya. So goods na to. So hindi siya gaano umiinit. So kahit malakas na yun ano. So ayan. So continue tayo sa isa, itaniman na natin yan. So isalpak na natin yung isa. So ayan, power on na. So okay na din yung isang channel natin, ganyan naka-protect. Ayan. So tester din natin to. Yung ating bias nya. Kung goods na ba talaga. So ayan. Kasi pag hindi, babaguhin na naman natin yan. So pagpatay pala ang audio mga lods, aakyat yung bias, pero pag may audio nang pumapasok ay ano siya, magbaba siya, no, pabago-bago. So pero ano lang, hindi naman 7.4 yung isa. Check na natin sa kabila. So ito 0.4, yung kabila 0.3. Siguro may resistor pa itong ano. Need kong may kompleto palitan ano. 0.4. Pero hindi naman din masama. Ang problema niyan, mas malakas yung kabila kumpara dito sa kabila. Up. Short. 0.3 naman dito. Sa dulo 0.3. Yung transistor siguro natin na ilagay. .4 yung ating transistor. Dito sa dulo 0.4 din. So hindi lang naayos yung pagkaano. Oh, ayun, 0.4. Sa positive side .3. Dito nga tayo sa mga bagong transistor nilagay natin. 0.3. 0.3 yung ano, 0.3 yung sa ating positive side, sa negative side 0.4. Ito final driver 2.6. Dito 0.3 yung sa ano natin, tama yung sa ating positive side. Yung sa negative side natin yan 0.4, dapat pantay. 0.6 naman yung final driver nya. Ayan, 0.6 yung final driver ng ating negative side. 0.6 din sa ano. Paingan natin to kung wala bang umiinit. Maraming nagchat-chat sa atin.
Kami nag-change value dito sa ating resistor sa negative side. Pero ang audio, meron naman to audio, ayan oh. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Try natin naka-audio. Of silence. In restless dreams I walked alone. Nag-point 3 siya mga lods. Pag may audio. Ayan o, nag-point 3. Yung ating negative side, nag-point 3. Ayan, point 3 din yung sa. Nag-balance sila. Nagbabalance pag may audio. Excuse me. So, ayan. Pag walang audio, oh, point 3 na. Walang yan, ano yan. Oh, nag-point 3. Kulang lang siguro nung pasok ng audio. Para mag-activate yung ibang resistor natin. So, nag-balance naman na siya. Point 3. Bila. Ayun, point 3. Nag-balance. Pambihirang buhay to. So, ayun, okay na. So, ano natin, balik na natin sa case nya. I-lock na natin. So, goods na yan. So, yung ano yan, baguhin nyo na yung mga ano nyo. I-fix bias nyo na. At, ayan. So, may audio na. Takpan na natin. Sa kabilang channel. So, isang speaker lang yung ano ko, pan-testing kasi hindi pa tayo nakaipon. Kulang pa yung ipon natin pambili ng ano, speaker. Okay na to mga lods, ano? At ipapadala na natin to kay customer sa pampagadian pa to, no? So padala natin to ulit sa pagadian. So ayan, mga gustong magpapa-shoutout dyan, comment lang sa baba nating video. At ayan, tuloy tayo sa ibang vlog natin or sa ibang content natin. So ayan, at thank you sa walang sawang suporta. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision. Raping copyright niyan. So ayan, at thanks for watching mga lods. At hanggang dito na lang yung video natin. Diyos mabalos. Bye bye.